niyo akong magpuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Pagbalik niya sa kanyang mga alagad, naratnan niyang sila'y natutulog. Kaya't sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba't kaya ninyong makipagpuyat sa akin kahit isang oras? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay laging handa, ngunit ang laman ay mahina." Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi ito maaring lumampas sa akin nang hindi ko nalalagok, masunod nawa ang iyong kalooban. Pagbalik niya, naratnan niya uli silang natutulog. Dahil sa matinding antok, hindi sila makadilat. Ngunit iniwan niya silang muli at siya'y muling nanalangin sa ikatlong pagkakataon at sinabi din ang gayon ding mga pananalita. Ito ang malalim na kalungkutan nakita natin sa episode ng pananalangin ng Panginoon sa Gethsemane. Ang lungkot, hindi dahil walang tao, may mga tao, pero walang kaisang loob. Walang nakakaunawa, walang nakikibahagi sa bigat ng pasanin. Kayo, ikaw, Miss or Mr. Lonely ba? Nakakaranas din ba tayo ng ganitong mga malalalim na uri ng pagkaka-isolate, ng kalungkutan kahit may mga tao sa paligid? Salamat Panginoon dahil maaari kaming matuto sa mga aralan nagmula sa buhay at mga gawa ng iyong anak na si Jesus. Sa sandaling ito, payapain niyo po kami, pagliwanagan ang isip at turuan. Maunawa-nawa namin kung ano ang mga dapat gawin kung dumarating ang ganito mga lungkot sa aming buhay o lungkot sa buhay ng aming mga kapwa. Kayo ang mangusap, magturo. Let your will be done. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Matthew 26:38 opens at sabi ni Jesus, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Ito ay bago dakwin si Jesus. Napakarami ng stress na nangyari. Araw-araw, sunod-sunod na tension with the religious authorities, with the enemies of Jesus. Pagkatapos, niyaya niya ang kanyang mga disciples to go to this garden so they could be alone and he could pray. Pero sabi niya, "Samahan ninyo ako, damayan niyo ako, halos ikamatay ko ang nararamdaman ko ngayong stress, lungkot, sense of isolation." Nanawa ay hindi nararanasan ng sino man sa atin, pero kung nararanasan, meron tayong mga lessons na pwedeng matutunan mula kay Jesus. One, Jesus asked for companionship. Si Jesus na yon, anak ng Diyos, all-powerful, pero sabi niya, "Damayan niyo ako. Kailangan ko ngayon ng kasama. Halos ikamatay ko ang dala ko ngayon na emotional baggage." Maraming kalungkutan ang lumalalim dahil ibinabaon, itinatago, sinasarili. Kaya kuminsan, nakakalungkot. May mga bigla na lang nagpapakamatay na member ng family, walang kamalay-malay yung mga kapatid, yung magulang, na gano'n na pala ang dala-dala nitong isang ito. Hindi na niya nakayanan hanggang sariling buhay ay kinitil na. Kaya dapat tayo talagang humihingi ng damay. At willing din naman tayong dumamay. And we send signals na pwede mo kong kausapin, pwede kang magsabi, pwede kang humingi ng tulong. Expressing our need for others is a good first step toward healing. Acknowledging loneliness opens the door for intervention and support. At yan ay mga policies na kinikilala ng sciences
ng mga social and medical sciences. Pagka nagpapatulong pa yung tao, pwede pang matulungan. Ang mahirap pagka nagsara na. Ayaw na magsabi, ayaw nang kumibo, lumalayo na. At isa sa mga signs nito ng mga deep depression, pinababayaan na ang personal hygiene. Hindi na mahilig maligo, magsipilyo, hindi na nag-aayos. Kasi kung nag-aayos pa, nag-drawing-drawing pa ng kilay, malayo pa yun sa suicide. Pero kung talagang wala na siyang pakialam sa mundo, medyo makiramdam na tayo. Baka ang layo na, ang lalim na ng kanyang dinadala. Expressing the need for support is a sign of strength, not weakness. Tatandaan nyo yan. Hindi kahinaan na humingi ng tulong. Si Jesus nga sabi, samahan nyo ako. Ang bigat-bigat ang nararamdaman ko. It's a sign of strength because it signals that you want to be helped, that you want to recover. So that's a sign of strength. So, when lonely, seek company. Huwag niyong ikaila, huwag niyo i-deny, maghanap kayo ng makakasama. Communicate, reach out, magparamdam, at tayo namang mga hindi nalulungkot, makiramdam. Baka naman meron tayong mga kasamang may pinagdaraanan. Kasi kung minsan, sobra kang busy sa sarili mong agenda, may nagpaparamdam na, hindi mo pinapansin kasi ang tingin mo sa kanya, abala. Meron pang, gusto mo magkape? Ay, busog na ako, ikaw na lang. Yan pala kailangan lang niya na makakausap. Maging mas sensitive pa tayo. Dahil mga tao kumisan hindi naman ready, willing, and able na ipahayag ang kanilang need for company. So tayo na ang makiramdam. In 2016, we published a booklet called Great Ministry of Companionship. Dahil isa talagang malaking ministry ang companionship. Iba yung ministry ng preaching, ng teaching, kailangan mo pa ng training, kailangan mo pa maraming alam. Pero yung companionship, umupo ka lang doon kahit wala kang gawin, ministry na yun. In fact, mas wala kang gawin, mas wala kang sabihin, madalas mas helpful. Kasi pag yung tao na may problema, may mga mabibigat na dalahin, pag bumuka ang bibig mo, baka judgmental pa ang masabi. Baka pag magaling pa, paninisi, sabi ko na sa'yo, lalo patuloy humirap ang dala ng kapwa. So there are times when by not speaking, you speak volumes. That you accomplish more, but just being there and being quiet. To absorb whatever energies have to be absorbed para maging bukas lang na pahayagan, para kang blankong board na pwedeng sulatan ng tao kung anong gusto niya isulat. Be available and don't always open your mouth. Just open your mind and open your heart. Hindi naman kailangan ng maraming tao ng payo pag sobrang nabibigatan. Ang kailangan lang nila, may mahingahan. Hindi mo kailangan laging maging counselor para ka makatulong. Today, help seeking can include counseling, therapy apps, marami na yan, and safe online communities that encourage people to voice their needs. Bagamat kailangan maging mapanuri tayo, lalo kung social media o kaya ay multimedia o kung ano pa man na hindi personal yung ating kausap, baka mamaya nalalagay lang tayo sa lalong gulo. Kaya maging mapanuri, pero merong mga ganyang available. In case kayo masyadong isolated, walang makausap personally, marami nang available. Ecclesiastes 4:9-12, 2 are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. So ito, dalawang tao ang inilalagay sa kwento. Mas mabuti na dalawa kaysa mag-isa. May umaalalay, may tumutulong. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, lalo sa winter na context ng mga pinanggalingan ng verses, they will keep warm. Pagka meron kang katabi, mas may tendency makatulong kayo sa isa't isa because of your body heat that you can share together. Pero yung nag-iisa, wala siyang ibang sources of body heat. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. So two, better than one, pero mabuti kung tatlo.
a cord of 3 strands is not quickly broken. At ganyan yung concept ng tirintas, ganyan yung concept ng lubid, mga mahihinang sinulid, pero pa pinagsama-sama mo, nagiging napakalakas. Because we draw strength from one another. There's something magical, something very spiritual, and something very mysterious about the power of people united in thought. Nakakakuha tayo ng lakas sa isa't isa. Kaya naman, kung ganyan pala kahalaga na mayroong pangalawa o pangatlo sa buhay mo, hindi lang ikaw nagsosolo, develop relationships even before you get lonely. Even you are not lonely. Isa sa mga pinakamagagandang pagtatanim sa buhay ay yung pagde-develop ng friendly relationships. Sa kapatid, sa magulang, sa kamag-anak, sa partner sa buhay, at sa mga kakilala, to develop friendships. You will never know when you will need the extra second person or the third person in your life. And when you don't know that, and when it's not happening, be the second or the third person in someone else's life. Para lagi tayong tumutulong. Kasi sa pagtulong natin at pagpapalakas ng iba, actually lumalakas din tayo kahit hindi natin napapansin. In other words, para mangyaring merong second o third person, pag tayo ay nag-iisa at nalulungkot at nalilito, be companionable. Kailangan, masarap kang kasama. Para kaisama, para kasamahan. Kailangan positive. Kailangan magaan. Yes, paminsan-minsan may mga dala tayong bigat at nakakapagbabigat tayo sa kapwa. Pero dapat paminsan-minsan lang yun, hindi lagi. Kasi kung lagi, iiwasan na tayo. It's very basic human tendency. Anything pleasurable, you want to repeat. Anything unpleasant, you avoid repeating. So kung mayroong unpleasant companionship, you will avoid repeating that companionship. Kaya tiyakin din natin na maayos ang ating personality. Makakahalata naman tayo kung iniiwasan tayo. Kung yung mga dating malapit na sa atin, lumalayo pa, kaibigan na natin, nagiging kaaway pa, makahalata tayo, lalo kung marami. Kung mangisang-isa, baka sila yung mali. Pero pag ang dami, mag-isip-isip na tayo. We need one another. And acknowledging that, and living by that truth, will already prepare you for any oncoming issues. At kung hindi man sa iyo mangyari ang issue, handa ka to be helpful. Matthew 26:40, sa pagpapatuloy ng kwento sa Gethsemane. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? Kahit pa 1 oras lang, hindi nyo kayang manatiling gising. Sinabi na nga sa inyo na halos ikamatay ko tong lungkot at tutulugan nyo pa ako. Kung meron sa atin dyan na nakakaramdam that you're getting abandoned, forgotten, left alone, well, you're not alone. Jesus knew that feeling. At lalo naman siyang equipped to help us because siya mismo naranasan niya yung ganong uri ng pag-iisa. When trusted systems collapse, yung mga support system natin, loneliness deepens. Kaya yung ang lungkot mo na tapos biglang makikita mo pa na yung sarili mong pamilya, kaibigan, kabiyak, anak, ang hindi pumapansin sa iyo, hindi tumutulong, mas malaki, exponential ang paglala ng depression, ng lungkot, ng aloneness. Kaya yung pagiging magulang, anak, kapatid, asawa, kaibigan, may kaakibat yan, may kasama, may kakambal na responsibility. Dahil more is expected from us by those who are close to us. And we must be ready, willing, and able to share our energies dun sa mga nanghihina. Panapanahon lang naman yan hindi naman sila lagi ang mahina. Minsan ikaw. Kaya we should be in a loving relationships where such exchange of energy can happen. Now, Jesus' male disciples left him unsupported. His female followers were more consistent. Pag inobserbahan natin yan, Luke 8, 1-3, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. These women were helping to support them out of their own means.
Walang sininggle out na masyadong mga male disciples who were doing such a thing. Mark 15:40 to 41, doon sa crucifixion, iniwan ng lahat ng mga male disciples itong si Jesus, except John the Beloved, who was there at the foot of the cross. Ang natirang kasama niya hanggang doon sa gilid ng bundok nang si Jesus ay ipinako. Some women were watching from a distance. In Galilee, these women had followed him and cared for his needs. Many other women who had come up with him to Jerusalem were also there. So we should learn something from these women, to not abandon Jesus or whoever is the Jesus assignment of our life today, this week, next month. May kanya-kanya lang naman tayong assignment for a while. Hindi naman permanent yun eh. Nagpapalit-palit din yan, nagkakaroon ng pagpapalit-palit ng role sa buhay. But ang mahalaga, be reliable. Especially be reliable to people who are in need. And people who are in need because they are very useful people. Titingnan din natin, ito, kailangan ko itong supportahan, kailangan ko itong tulungan, kailangan kong palakasin ng loob. Kasi actually, napaka-useful niya and helpful to many others. Now, Jesus promises supportive presence. At hindi naman nanggagaling sa vacuum yung kanyang mga pangako. Kasi naranasan niya mismo in his human earthly life yung ganitong uri ng mga abandonment. John 14:18, I will not leave you as orphans. I will come to you. Internalize what this means. I will never leave you as orphans. Hindi ko kayo iiwan na para kayo mga ulila. What does it mean to be orphaned? Walang magulang. What does it mean na walang magulang? Kasi magulang is always equated with love, with care, with unquestioning loyalty to you, with ever-presence. Kaya sabi ni Jesus, I will never leave you as orphans. Never ever be tempted to think that you are alone because I will never leave you. Interestingly, even if you try to understand this idea in quantum mechanics, may tinatawag na quantum entanglement, which means no distance can really separate two related people or two related persons or two related energies. Kahit malayo ang distance, malayo man, malapit din pag meron kayong bond. And we have a bond with Jesus. And we have a bond with one another. Kaya dapat yung energy natin na ibibigay, na itutulong maski physically malayo. Kasi hindi tayo pwedeng i-limit ng physical distance. Hindi lang tayo physical beings. We're also spiritual beings. May spirito tayo that transcends natural limitations, that transcends geographical distances. At dapat nating ma-develop yung ganong spirituality na pwede tayong magpalakasan sa isa't isa maski pa nga magkalayo physically. And it's reality in most Filipino families' lives. Sa dami ng ating mga OFWs, sa dami ng mga namamasukan, kahit hindi sa ibang bansa, sa ibang lugar lang, ibang probinsya, but we draw strength from one another. At nangyayari yan kahit paggamit natin ng social media, paggamit natin ng mga kung ano-anong platforms, mga telepono, mga equipment. Pero gamitin natin yun to give energy, not to drain energy from others. Kasi kung minsan naman, cellphone lang, nakita mo yung pangalan na nagte-text, nervous ka na, talagang kulang na lang, malagutan ka ng hininga. Dahil pag nakikita mo itong pangalan na to, ibig sabihin ito, problem. Abala. May ibibigay sa aking bigat ang taong ito. So tiyakin naman natin, and mostly, kahit pa minsan-minsan ay abala rin tayo, pero hindi lagi. Mas madalas na blessing tayo sa ating kapwa. Sa mga pag-aaral, loneliness is now classified as a serious health risk. Isa na siyang almost pandemic, silent pandemic. It is strongly linked to depression, dementia, and even cardiovascular disease. Marami pala nagkakaroon ng ganito mga uri ng ailments dahil malungkot lang. Medicine shows how emotional anguish translates into physical suffering. Masyadong related yan. Kaya maganda yung pasyente mo rin, masaya. May pinapagaling ka, cheerful man lang yung makita niya sa dingding, yung mga works of art, o kaya hindi yung mga lalong nakakanerbiyos.
Surround people with cheer, with happiness, kasi nakakatulong yung emotion na yan sa pagpapagaling. Hindi yung dadalaw ka sa pasyente, tatakutin mo pa. Naku, alam mo yung kapitbahay namin, yung ganyan, 3 araw lang. Yung may mga magsasabi pa na, ayan, kasi ikaw, maninisi ka pa, imbes maging positive yung feeling. Dadalaw na rin lang tayo, maging blessing tayo. Bantayan ang bibig, huwag yung may masabi lang. Huwag mag-usap ng mga nakaka-nervous, nakakatakot na nadidinig ng pasyente. Kahit comatose siya, nakakarinig daw. Hindi yung natutulog yung pasyente, mag-uusap na kayo tungkol sa mga namatay, tungkol sa mga nahirapan, pag-uusapan niyo yung mga bayarin sa ospital habang nakahiga yung tao. Bumibigat ang nararamdaman. Napakarami nating pananagutan with careless speech. Kailangan maging healing. 1 John 4:7-8, Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. If whoever does not love does not know God, because God is love. Akala natin to know God is to know doctrines, mga high-sounding doctrines, mga Latin and Hebrew and Greek words. No, to know God is to love. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay yung umiibig. Hindi yung sa dami ng alam, nagpatuloy na magagalitin sa kapwa, judgmental, at hindi maibigin. Nakikipag-away, nakikipagbatuhan dahil sa pagiging maka-Diyos. No. Whoever really knows God proves it by being loving. At pag loving ka na, kahit wala ka pang alam na kung ano-anong doktrina dyan, you know God na. Pero kahit ang dami mong alam, pero hindi ka loving, baliwala. It does not count. Luke 22:44, sa pagpapatuloy ng kwento, And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ganong kalaki yung stress na pumawis ng dugo si Jesus. Jesus agonized in loneliness. Severe stress can cause hematidrosis. Napakahirap ispelin ng pangalan ng pangyayaring ito. Ibig sabihin lang, sweating in blood. Loneliness and anguish have real physical effects. Ang nangyayari sa puso, ang nararamdaman ng emosyon, translates into physical illness or wellness. Depende kung ano yung nararamdaman. So, read the body language of people. Yun daw stress. Makikita mo naman yan sa itsura. It speaks of another illness. Illness of feeling, illness of spirit, illness that is unseen. Pero kung gusto nating makatulong, read the body language. Because it will show kung ano yung tunay na nangyayari sa kanyang buhay. Loneliness is not just emotional. It can wound the body and spirit. And Jesus understands both. Yung sugat ng damdamin at sugat ng katawan, pareho niyang naramdaman, naalaman, naranasan, kaya alam na alam niya kung paano tayo tutulungan kung tayo may ganyang pinagdaraanan. Huwag na huwag mag-isip na wala kang karamay. Kasi may mga tao, at kung wala ka makitang tao o tinutulugan ka ng mga tao, may Jesus. Yun ang i-develop natin na relationship with Jesus. Na talagang actually, practically, possibly, nakikipag-ugnayan tayo to the point na meron tayong napapakinabang na paggaling mula sa Kanya. Isa sa mga remedies and reliefs, acceptance of the fact. Katulad kay Jesus, sabi niya, ang bigat ng nararamdaman ko, kung pwede sana ako nang mainom tong laman ng cup na to. Dahil ang bigat, halos ikamatay ko ang stress. Pero sabi niya, but at the end of the day, Father, not my will, but yours. Merong acceptance of the fact. Therapies like acceptance and commitment therapy and mindfulness-based approaches
Teach the value of acceptance of the fact rather than resistance. Pagka merong dapat nang tanggapin, tanggapin. Isa sa mga ibinubulong ko sa mga namamatayan, release. Release your mother or your father or your loved one. Kasi kinuha na ng Panginoon. Para ka magsimula mag-heal, accept the fact. Don't be in denial. Kasi ang nang in denial, nagdadalawang loob. Pag nagdadalawang loob, hati. Pag hati, paano ka gagaling? May mga mahirap tanggapin, pero kung talagang dapat nang tanggapin, tanggapin. Kasi yun ang simula ng paggaling. Hindi mo na pwedeng palitan. Change what you can change, yes. But accept what you cannot change. Para dumali ang ating recovery. Kaya sabi ni Jesus, sana hindi na lang ako dumanas ng ganito. Pero sana lang naman, yan lang naman ang gusto ko. But at the end of the day, Father, let your will be done. Yung ganong surrender, pag may sinurrender ka, hindi ka na nakikipagtunggali, hindi ka na nakikipag-agawan, hindi ka na nagpapagod, hindi mo inuubos ang energy mo sa isang bagay na hindi na dapat pag-ubusan kasi fact na yun. Yun na. Ang energy mo, ubusin mo ngayon sa pag-recover, sa pagsisimula ng paggaling. So Jesus' prayer reflects his posture, moving from struggle to surrender. Sabi niya, may I not drink this cup, but let your will be done. In one sentence, kumambyo, and therefore, nagawa ang pinakatama na dapat gawin. What is amazing is, nakita din dito natin yung human side of the human Jesus here. Sabi niya, kung sana lang, huwag na. Pero, after all, this is why I'm here. Let me do what I have to do. I will accept what I have to accept. Learning to let go, to trust, and to align ourselves with something greater is a modern therapeutic as well as a spiritual path. Tulad ni Jesus, meron siyang will na ayaw ko sana itong inumin yung laman ng cup na to. Of course, it's a metaphor. Ayaw niya sanang mangyari yung mga dapat mangyari. Pero sabi niya, but let your will be done. In other words, yung gusto ko at yung will nyo, obvious naman na yung will mo ang greater. So I submit to the greater cause. I submit to the greater will. And when we identify and submit to the greater cause, mas madaling tanggapin ang lahat ng nangyayari at mas madaling kumuha ng energy from the Lord. Accept the pain, the loneliness. Don't deny it. What pain do you carry now? Accept the pain. Nandyan eh. May nandaya sa atin, may nagtaksil, merong bumigo sa atin, tinulugan tayo, merong mga hindi tumupad ng usapan, maraming pain sa buhay. Pero kung lagi mong uubusin ang energy mo sa paninisi, hindi ka gagaling. Accept it. Okay, hindi ako binayaran. Ano magagawa ko? Tatatanin ko siyang pinong-pino? Luluto ko siya? Hindi ko naman siya kakainin. What's the point? Nandun na yun. O nagkamali ako, nagtiwala ako. Pagkakamali ko rin yun. Hindi lang yung solong pagkakamali nung nagkulang sa akin. Pagkakamali ko rin na nagtiwala ako. Pananagutan ko rin yan. Of course, it does not absolve the wrongdoer, but at least it gets you to the point where you are ready to begin to recover. Never be in denial. Accept the fact on the ground. O kung hindi lang sana ako sumama dun sa picnic na yun, hindi ako na-aksidente. Sumama ka eh. Nangyari na. What's the point? So recover. Ang itatanong mo, okay, nandito ako ngayon. Ano mapapala ko na hukayin pa ng hukayin yung mga negative things, mga pagsisisi, paninisi. Ano lang yun ang pwede kong gawin para magsimula ako makarecover? Okay, nagtiwala ako, nagpautang, hindi ako binayaran. At talagang eto, hindi ako mabayad-bayaran hanggang ngayon. Anong gagawin ko? Aawayin ko siya forever? O anong gagawin ko talaga? O magnenegosyo na lang uli ako, maghahanap buhay ako para magkaroon uli ako ng bagong pera. Baka umutang siya uli bukas, buti nang ready. So,
Ano talaga ang attitude natin sa mga nagpapalungkot? Always think of getting up above your situation. Don't dig a hole in the ground para lalo kang lumalim at mahulog. Accept the pain and the loneliness. Seek and give support. Kung ikaw nangangailangan ng support, seek it. You're strong, give it to those who are weak. It is in giving, it is in receiving that we enter the cycle of love. And it is in the cycle of love where we recover. Matthew 26:39, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yan ang sabi ni Jesus. Yet, not as I will, but as you will. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban nyo. Ina-express ko lang naman yung kalooban ko. Kahit sa mga anak, mga magulang, meron kayong gustong i-express, hindi kayo agree, pero yun ang magulang at yun ang kailangang masunod because of the given situation, you may express your disagreement. But at the end of the sentence, sabihin mo, not my will, but yours. Jesus prayed in surrender. And it is in surrender where mostly victory becomes available. Pag may giyera, paano nawawakasan ang isang giyera? Lalo kung napakalakas ang iyong kalaban, only in surrender. Kaya yung mga matitino, matatalino ng mga general, matatalino ng mga heads of state, they know when to surrender, even at war. Para wag nang lumala ang damage. And then, mag-ipot ka na lang uli ng lakas, recover, and then chart your victory another day. But there is a day when you simply have to surrender because that is the safest and that is the least destructive course to take. Kailangan pinag-iisipan natin yan. Hindi tayo laging emosyonal, kundi marami tayong katalinuhan na ina-apply sa paggawa ng decision. Surrender and acceptance reduce inner conflict and lower stress. Kahit sa argumento, nakikipag-away ka sa asawa mo, nag-away-away kayo magkakapatid, madalas yung kapayapaan, katahimikan happens only when one surrenders. But a surrendering today doesn't mean a surrendering of forever. Sabi nga ni Mao Zedong, one step backward, two steps forward. There are times when you simply have to step backward to gather your energy so that tomorrow you can step two. You can take two steps. Pero be wise to know when to surrender, when to step back, para ka makarecover. In Jesus' surrender, loneliness becomes communion, aligning with the Father's will. Imagine ang lungkot-lungkot ni Jesus, pero yung lungkot niya, isinurrender niya sa Father, therefore naging one siya with the Father imbes of against the Father. Pag kayo malungkot, pag tayo may mga stress, may mga depression, what do we do with it? Do we surrender it to the higher will, like to the will of God? Do we surrender it to the higher power, like, for instance, corporate power, or civic power, or family structures? Marunong tayo dapat mag-surrender para magkaroon ng peace. Hindi pwedeng laging giyera. Minsan, ang kulungkutan ay nagiging daan tungo sa mas malalim na panalangin at ugnayan sa Ama, na kung hindi ka nalungkot, hindi ka sana nakarating sa ganung level of prayer. Mula sa pag-resist, patungo sa trust and surrender. Remember, you don't just trust and surrender to just anybody. Yung may mga proven track record. Katulad ng Diyos. And katulad ng mga magulang natin, ng mga elders natin sa family, they are not perfect. Lagi silang kumisan may mistake. Pero yung track record nila, siguro above 95% naman na talagang na-proven na para sa kabutihan mo, tama ang mga desisyon. That's when you surrender. Kasi kung hindi ka magsusurrender, what will happen? You will go to war? Will you achieve peace? Will you achieve wellness in that kind of climate? After surrender, Luke 22:43 is very interesting. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. Of course, the first reading is, this angel is a real, physical, personal angel.
But if you want to read many layers of meaning into this comfort that Jesus received, you can read it philosophically, that the angel could symbolize embodiment of inner courage. That when Jesus surrendered to the will of the Father, he rediscovered that inner courage that strengthened him. Na nakita niya na yes, yan ang tamang gawin, mag-surrender sa Father's will, and therefore now I am stronger, I recover. This angel of recovery came along with enlightenment, along with surrender. It could be read philosophically, it could also be read psychologically. The mind's resilience was rediscovered. Alam niyo, pagka nakakaroon tayo ng realization, there are even chemical things that processes that happens in the brain that suddenly give us strength. Endorphins, adrenaline, these are released into our blood system, giving us fresh energy. So if you like to read from a psychological and a clinical point of view, such a surrender, such a metamorphosis, such a change of mind could alter us chemically to the point that it seems like an angel came to strengthen us. And yet it could also be read in a quantum way, that a wave of unseen energy collapsed into a form that was useful to the person. Maraming hiwaga ang pagbabasa ng scripture. At yung literal reading is only one of the very, very powerful ways to read. Pero wala natin i-deprive ang sarili natin ng philosophical, psychological, even quantum reading. Kasi parang kakanin yan, parang sapin-sapin, maraming layers of the same thing, pero pwedeng ma-appreciate from many levels. And as we grow spiritually, as we mature, we must appreciate other ways of interpreting, of reading, and applying old proven truths. So this heaven's angel may not always have wings, but it comes as strength from the heart. Very poetic. But it cannot be so wrong to read it that way. Kasi lahat yan applicable. Ang ending, strength. Ano man ang kahulugan ng channel na dinaanan ng strength. In modern insight, this angel, this support often arrives in unexpected forms today. A hotline volunteer, a peer support group, a neighborhood or an association or counseling group, or a neighbor, a person, and even digital mental health companions. These could be angels God still sends in our age. So huwag nyo laging hanapin yung anghel na may pakpak. Dapat marunong tayo magbasa, uy, ikaw ang angel. Tulad ng katabi nyo kumisa, no? Ikaw ang angel. Fallen ba o flying, bahala na kayo. Pero maraming format yan. God provides unseen companions in loneliness, especially coming from one's mind, heart, and inner strength. Basahin sa maraming paraan para ma-appreciate natin ang ganda ng mga salitang ito. Sometimes that angel is a quiet inner voice. We don't always have to find another person to speak, because the best friend that can speak to us is our own heart. When we think sincerely, honestly, and without personal agenda. Napakasarap kausap ang sarili. Basta hindi yung mapagpanggap at hindi yung mapag-deceive na sarili ang kakausapin natin. Yung honest na sarili, that could also be a form of angel. Importante. Napakahalaga. The angel from on high, the angel from within can help. Lonely, I'm Mr. Lonely. Kayo ba yan, Miss or Mr. Lonely? Sinong umabot dyan kay Bobby Benton? Pero siyempre, yan ay totoo pa rin ngayon kahit sa mga makabagong awit.
I'm so sick of being so lonely. Nawa wala sa atin na ganyan ngayon. Pero kung meron, nandiyan si Jesus, nauna na. At itinuturo sa atin ngayon kung paano to i-handle. Admit it, accept it, don't deny it, but surrender it to God. Surrender to God's will, to God's wisdom, and do the right thing. Accept what must be accepted, change what can be changed, and then move on. Psalm 25:16. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. If this is your prayer, you know what to do. Seek help. Seek companionship. Surrender to God's will. Open yourself up. Huwag sarilinin. Huwag magkulong. Huwag solohin. When lonely, turn to Jesus. At kayo ang kailangan humanap ng paraan how to do that. How to methodize this sentence, turn to Jesus. Kayo lang ang makaka-interpret yan sa buhay nyo kung paano nyo to gagawin. But more easily, meron namang turn to family and friends. Kaya ang mahalaga, good return for their labor. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila, sabi ng Tagalog version. Maraming trabaho ay mas madali, mas maginhawa, mas mabunga kung may katulong. Some people thrive in aloneness, pero konti yun. 99.99% of us would like to have somebody beside us that we can do work with. Mas mabuting may kasama, may katuwang, ka-teamwork. Kaya naman dapat makisama. Kung gusto nating may kasama, dapat marunong tayong makisama. If either of them falls down, one can help the other up. But pitied anyone who falls and has no one to help them up. Kawawa naman daw ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kung siya ay mabuwal. May mga tao independent-minded, very independent yung spirit nila, pero hindi mo naman alam kung kailan ka mabubuwal, kung kailan kailangan mo talaga ng kasama. Mayroong talagang inherent weakness ang pag-iisa. Kahit ano pang denial ang gawin natin, talagang mas magaan ang buhay kung may kasama. Panapanahon kasi ang pagtumba ng tao, ang pagbagsak, ang magkasama at ang may kasama, malaki ang pag-asang may tutulong sa panahong hindi inaasahan na bigla siyang mabubuwal. So tumulong sa kapwa, lalo na sa partner, tuwing kaya, hanggang kaya, kasi hindi mo naman alam kung kailan ikaw naman ang mangangailangan ng tulong. Magtanim, hindi mo alam kung kailan ka magiging mahina. To continue with Ecclesiastes, also if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Of course, the better to appreciate this in the context of cold countries, of cold places, na ang pagtatabi para mag-init ay hindi lang conjugal. It could be like the army. Ang Russian army, pag natutulog sila, tabi-tabi, dikit-dikit, because they derive heat from each other's bodies. Kahit sa liquid, yung tinatawag na osmosis, liquid moves from a place of higher concentration to a place of lower concentration. And in thermodynamics, or the movement of heat, alam natin yan that there's such a thing as conduction sa metal, na yung init, lumalakad yan sa metal, papunta from hotter place to a cooler spot. There's such a thing as convection, like if there's air, the air will regulate the temperature. Kaya kung mayroong mainit sa isang lugar, kakalat yon sa buong kwarto. Kung meron kang stove sa oven, meron kang fireplace sa isang lugar, kakalat yung init sa buong kwarto, lilipat yon sa malamig na lugar. And if there's just vacant space, a vacuum, there will be radiation. Heat will move. So, ganun talaga ang law of nature. Binabalanse ang lahat. And that's how it is when people have partners in life. And I don't only mean romantic partners. Partners at work, partners in your conviction, in your vocation, partners in your mission in life. Partners can balance each other. So give balance to someone.
Ganon-ganon din yung marami kang pera, may konti lang ang pera, binibigyan mo, tinutulungan mo para magkaroon ng balance. Hindi mo naman alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman ang tutulungan. And very importantly, to be happy in life, you must learn how to receive balance from someone else. Wala namang taong talagang truly independent. Sabi nga nila, no person is an island. Panapanahon lang kung kailan ikaw ang tumutulong at ikaw ang tinutulungan. So, have someone to give to. Have someone to receive from. Have someone to thermodynamics with. Para maraming chances that the imbalances at the moment would be corrected. Patuloy ng Ecclesiastes, the one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three stands is not quickly broken. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad nalalagot. Kaya yung sinulid, madaling lagutin, pero pag itinirintas mo yan, hindi na madaling lagutin. Kaya matibay ang lubid. Kaya matibay anything that is braided because all the energies of single strands become one big force when braided together. Nakakapagpalakas talaga ang kasama. Kaya magbigay lakas ka sa iba. Habang ikaw yung malakas, magbigay ka na magbigay. Kasi magte-thermodynamics din yan, mag-osmosis din yan. Pag ikaw yung weak, merong magbibigay sa'yo ng lakas. Nature will find you. If you're an agent of balance, nature will find an agent of balance for you and for your sake when your need arises. Tumanggap ng lakas mula sa iba. Kaya ganun din sa church, sa fellowship. Sabi, ang Espiritu daw ang nagbibigay ng mga kanya-kanyang mga katangian at kalakasan sa atin para pag tayo'y magkakasama, na ibibigay ko sa inyo ang aking lakas, na ibibigay nyo sa akin ang inyong lakas, na ibibigay ng isa't isa ang lakas niya sa isa't isa. That's why the fellowship is complete. Mahalaga talaga yung ganong klaseng relasyon, nagpapalakasan sa isa't isa. So may kasama o wala, ang tunay na pamasko ay si Jesus bilang kasama. Ano ba talaga ang diwa ng Pasko? Ano ba talaga yung gift ng Pasko? Ano bang ibibigay kong gift para maging makatuturan? Nakakalimutan natin yung the gift of companionship. The gift of presence. Parang ang gift na lang lagi yung nababalot at naireregalo na bibili sa tindahan. Pero ang tunay na binigay ng Diyos sa atin ay kasama. John 1:14, the Word, meaning Jesus, became flesh and made His dwelling among us. Nagkaroon tayo ng kasama. Kasama from heaven. Kasama from God, anak ng Diyos. Matthew 28:20, you can be sure that I will be with you always, sabi ni Jesus. So sa John 1:14, dumating, nung aalis na sa Matthew 28:20, sabi niya, ang totoo, lagi ko kayong sasamahan. I'm going to send the Holy Spirit to be with you forever. Every day. I mean, ganun, until the end of this age. Hindi yun end of the world, end of this age, end of time. Hindi ibig sabihin end of all time, kundi end of a time cycle. Marami nagtatanong, bakit po sabi yung Mayan calendar, mag-e-end na ang world? Bakit hindi nag-end? Tapos na yung calendar. People forget that the time concept of the ancients is not all of time, but a cycle of time. Isang season. So pag sabing end of time, nag-end na yung isang season. Hindi ibig sabihin, nag-end ang planet. At sabi ni Jesus, until the end of time, or this kind of setup, this kind of arrangement, until this ends, I'm going to be with you. Then welcome you into another cycle of time when I will be with you in all kinds of levels and in all kinds of dimensions. At sabi niya, I will always be with you until the close of the age. And this is what we need to understand. This is what we need to internalize so we will never feel alone. That Jesus promised to be with us all the time. Kaya mga iba very enlightened, pag dumating, nag-iisa lang po kayo, hindi, kasama ko si Lord. Kuminsan parang mukha namimiloso po, pero ang totoo, kung niya yon, ang lalim nun. Kasi hindi talaga tayo naging mag-isa mula nang ipinangako yan ni Jesus. Mula nung tayo'y tumanggap kay Jesus, at sumama tayo sa pamilya, the family of God, because we have become children of God through faith in Jesus, from that time until the next period, the next cycle of time, whatever that will mean, or eternity, if it means eternity, until that time comes, we are never really, truly alone.
isang malaking pandaraya para tayo mapapaniwala na tayo ay napag-iisa. Kasi ang tunay na pamasko, si Jesus bilang kaibigan, kahit ng hindi mga deserving. Remember the time when Jesus was sent, sabi sa Bible, in the fullness of time, God sent His Son. Kasi nung time na yon, sobrang namamayagpag ang relihiyon, at ang relihiyon, ang ipinamumukha sa tao, masama ka, hindi ka bagay sa Diyos, galit sa iyo ang Diyos, walang naghihintay sa iyo kundi kaparusahan, walang naghihintay sa iyo kundi impyerno, lagi kang guilty, lagi kang malungkot, lagi kang namamanipulate ng religion. Doon ipinadala si Jesus at sabi, from now on, you will never be alone because I have been sent by the Father to be with you forever. At ipinadala siya para sa lahat, but very specifically and specially and emphatically doon sa mga feeling hindi deserving. Kaya siya ipinadala hindi sa mga pare, hindi sa mga religyoso, hindi sa mga religious leaders, kundi sa mga tinatawag na makasalanan, sa mga latak ng lipunan, sa mga puwera, sa mga outsider. Kasi yun naman talaga ang natotorture ng idea na ayaw sa kanila ng Diyos, therefore wala silang kasama. So inilinaw sila ang dahilan kung ba't ipinadala si Jesus. Matthew 11:19, people say, look at Him. He is a friend of tax collectors and other sinners. At yan talaga ang tawag ng mga relihiyoso kay Jesus, kaibigan ng mga makasalanan, kasi doon talaga siya nakisama, doon talaga siya nakisalamuha, doon siya makikita ang nakikipagkwentuhan, nagtuturo, kumakain. And it is very good for the undeserving. So if you are tempted once in a while to think that you are undeserving, that God probably is mad at you, that you are not karapat-dapat, isipin mo, para sa iyo at para sa akin, ipinadala si Jesus. Hindi ka puwera. John 15:15, I no longer call you servants, now I call you friends. So bagay si Jesus sa mga tax collectors and sinners, at bagay din sa mga servants. Ibig sabihin yung mga hindi royal, yung mga hindi dignified at birth, yung mga hindi kinikilala, hindi sinasanto, hindi niyuyukuan, doon bagay si Jesus. Kaya sabi, kayo mga servants, I call you friends. If at times you feel that way, that you're in a social situation that is less than others, bagay na bagay si Jesus. Ikaw talaga ang sadya niya. Ang tunay na pamasko, si Jesus bilang kakampi. Kasi nung sinilang siya, and all throughout time anyway, people feel na kalaban nila ang Diyos. Nagalit sa kanila ang Diyos. At marami silang kalaban. Ang tao maraming kalaban. Una, kalaban mo ang masasama. Pagkatapos, religion has become so unreachable, nakalaban mo rin ang mga relihiyoso. Kasi, lagi kang inuusig, lagi kang inuhusgahan, lagi kang ipinupwera. So, magkabilang panig kalaban mo. Then comes Jesus. Sabi niya, I call you friends. I have come that you might have life and have it abundantly. At hindi mo kalaban ng Diyos through Jesus. Romans 8:31, if God is for us, as proven by Jesus, no one can stand against us. And God is with us. Sabi ng easy to read version. Sabi niya, kung kakampi mo ang Diyos, sinong makakalaban sa iyo? At itong dinidiin ko, sabi niya, kakampi mo ang Diyos. Hindi dumating si Jesus para kausigin, kundi para kailigtas sa mga nang-uusig sa iyo, pati na sa sarili mong budhi that was already conditioned na pababain ng iyong sarili dahil ganyan ang ipinamukha sa iyo ng legalistic religion. Hindi siya nagkukonsinti ng mali, pero ipinakita ni Jesus na maraming mali na tinatawag ng religion na mali ay hindi naman talaga mali. Sabi lang nila yon, so huwag kang mag-guilty pagka yun ang issue. Noon, napakalaking kasalanan pag may ginawa ka during Sabbath. Biglang sinabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. Sabbath was made for you, not you for the Sabbath. So, gawin mo kung anong gusto mo pag Sabbath. Basta hindi masama. Pero yung kakain ka, mamamasyal ka, magpapahinga ka, anong masama doon? Hindi naman yung binabawal ng Diyos. Yung nakakain ka ng isang bagay na ipinagbabawal ng Jewish dietary law, guilty ka na. Sabi niya, it's not important what gets into your mouth, but the words that you say that go out of your mouth, that's what's important. In other words, pinalaya ni Jesus sa mga tao sa hindi naman kailangang ika-guilty, pero isiniksik sa utak mo ng religion na dapat ka mag-guilty. Kaya kakampi mo ang Diyos sa pagtatanggal ng guilt at dun sa mga totoong kasalanan ay sa pagpapatawad naman nun. So, wala kang pupuntahan na hindi ka naaabot ng pag-ibig ng Diyos through Jesus.
Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya ayoko po mag-church kasi sobra akong brokenhearted. Parang ang layo-layo ko kay Lord. Parang ang layo niya sa akin. O bagay na bagay sa iyo, church. Kasi si Jesus talaga para sa brokenhearted. Kung merong dalawa siyang kakausapin, yung isa sobrang saya at yung isa sobrang lungkot, kakausapin niya yung malungkot. Although hindi rin naman niya tatanggihan yung masaya kung lalapit sa kanya. Pero talaga ang hinahanap ni Jesus, sabi niya, I have come to seek and save the lost. And lost doesn't only mean sinful, legally speaking, by the standards of the temple. Yung lost na itinapon ng lipunan, itinakwil ng pamilya, yung litong-lito na siya kung worthy pa ba siya bilang tao dahil marami siyang kabiguan, yun yung mga lost na yun na hinahanap ni Jesus. The Lord is close to the brokenhearted. Dapat lang kasing ma-internalize ng brokenhearted na the more broken the person is, the more available Jesus is. Hindi lang kasi laging siya ang hinahanap natin eh. Pag broken-hearted tayo, kung sino-sino ang hinahanap, kung kani-kani tayo nagpupunta, kaya hindi natin nararamdaman. Sasabihin, ba, para po ang layo ng Diyos, kahit kailan di lumayo sa yung Diyos, guni-guni mo lang yan. Baka yung loob mo malayo. Baka yung ginagawa mo, pampalayo. Pero hindi lumalayo sa iyo ang Diyos kahit kailan. God is only a prayer away through Jesus. And what does Jesus do? Jesus gives us and helps us get balance. He gives help and balance. Jesus gives strength to the weak. So sabi niya, when I am weak, then I am strong. When I am poor, then I am rich. When I am sick, then I am healthy because Jesus will balance me. Kailangan lang ibigay mo yung sarili mo, ilagay mo sa position where the power of God can be at work in you. God gives wholeness to the brokenhearted. So when you're broken-hearted, when you're so sad, merong silver lining yung dark cloud na yan na dapat kang matuwa na, I'm so broken-hearted, God is so ready to make me whole again. But you've got to put yourself in the hands of God. God gives restoration to the crushed in spirit. So nabigo ka, bumagsak ka, hindi na kamit ang iyong pangarap, nawalan ka, nawalan ka ng papa, ganyan. Punta ka kay Papa Jesus. Kasi kung sino-sino mga papa ang hinahanap, although hindi naman masama yun, pero nakakalimutan yung talagang Father in heaven, our God, represented by the Lord Jesus. Kaya tuloy pag iniwan ka ng ganitong tao, hindi ka pumasa sa exam, bumagsak ka sa ganun, para ka ng dinagana ng mundo. Kasi nawawala si Jesus sa equation, akala mo nag-iisa ka. Pero nandun siya. At napakahalaga ma-internalize natin yun at hindi ko kayang i-internalize for you. Internalization is a private, personal activity. Dapat kayo ang dumibdib, umunawa na si Jesus ay lagi mong kasama. Dapat mong matutunan na maramdaman yon. Dapat mong matutunan na makita yon. At ikaw lang, walang makakatulong sa iyo para mangyari yon. You've got to look internally. You've got to look with your spiritual eyes to see that Jesus is always with you. At sabi pa niya, Matthew 18:20, when 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Alam niyo yung kahulugan nito, marami. Pero isa dito, dati pag hindi ka member ng temple, puwera ka, malayo ka sa Diyos. God is only in the temple, sabi ng priest. At ngayon sa marami mga religions that claim to be the only true one, pag hindi ka nila member, wala ka sa Diyos. Sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Kahit hindi ka official member ng congregation na yan, pag may 2 o 3 nagkakasundo sa pangalan ko, naniniwala sa akin, my church. You know how Jesus democratized religion? Dati kailangan dumaan ka sa mga sistema ng mga pare, dumaan ka sa kanilang mga ritual, magbigay ka sa kanilang mga ambag, because God was franchised by many religions. Pero sabi ni Jesus, no. When 2 or 3 are gathered in my name, there is a church. So, hindi ka member ng ganong kongregasyon, ng ganong kalaking kongregasyon, wala ka na sa Diyos. Jesus makes a fellowship of believers. So people won't have to be alone. And people won't have to chase the institutionalized, the glamorized institutions of His time and of all times. So people don't have to be alone physically dahil kay Jesus. Kung minsan you feel alone, ikaw lang may ganitong sakit, akala mo ikaw lang may ganon, ikaw lang nakakaramdam ng ganito physically, na
Kuminsan yun ay sakit. Kuminsan na super lakas ka. Nabubuhat mo talaga yung kotse. You feel alone. Minsan naman, may kung ano-ano kang nararamdaman, ikaw lang ang ganyan, ikaw lang ang ganito. But no, Jesus is with you. Naranas ni Jesus, symbolically, ang lahat ng mararanasan ng tao sa buhay. Kaya kaya niya maintindihan ang sino man sa lahat ng kalagayan. You can never be alone socially. Kahit in the human social circles, you're outcast, you're puera, you're isolated. Sometimes you are unable or disabled and you feel isolated. Nararamdaman mo ba yon? Ang taas-taas sa mga hagdan ng mga pupuntahan, wala man lang ramp para sa iyong wheelchair, wala namang elevator o escalator, you feel alone. Sabi mo, parang hindi ako kasali sa inisip ng mga tao ito nung ginagawa nila itong building na to. Yung maraming beses, pagka meron kang disabilities, meron kang other abilities, you feel alone in your misery and your suffering. Parang ikaw lang kuminsan na ganyan ang ugali. Socially speaking, wala ka makasundo. Hindi yung totoo kasi alam din ni Jesus ang situation mo. Dapat kang humugot ng lakas mula sa kanyang presensya. You could feel alone mentally. Yung ikaw lang may ganyang isip. Yung ikaw lang may IQ na 340. Sabi, ay, waistline ko po yun. Ako, bueno, ikaw lang may waistline na 340. You still feel alone. Kung minsan, ikaw lang may ganung pag-iisip. Sa pamilya nyo, para ikaw na lang matalino, lahat hindi. Nararamdaman nyo ba kung minsan yun? Marami kong tinatanong, sa 10 kilala mo, ilan ang bobo? Sa tingin mo? Yung iba nagpapanggap pa, pero pag nagpakatotoo, sasabihin nila, 9. Wow, di nasa 9. Nasa 1 kaya tayo dyan. But kahit ng tali-talino mo, you feel alone. At pag hindi ka matalino, sa tingin mo, also you feel alone. Kahit saan ka sumuot, when you want to dramatize your life and feel alone, you will feel alone. So, merong ganyan. Ikaw lang nag-iisip ng ganon. Ikaw lang ba nakakakita ng ganon? Ba't sila hindi nila makita? And you could also be alone spiritually. Yung ikaw lang may ganong kamulatan. Ikaw lang ba nakakakilala kay Jesus sa ganitong angle? Ikaw lang ba nakakakita ng ganitong verse sa ganong application? Sometimes you could feel alone spiritually. And many times you could feel alone emotionally. Yung ikaw lang may ganyang nadarama. Parang wala kang kasama, wala kang karamay. Pero akala mo lang yan. Because you are never alone. Jesus said that. I'm not going to leave you. I will not forsake you. May katulad ka, may kauri ka, na kapwa-tao, hindi pala kayo nagmi-meet. At kung hindi man kapwa-tao, may katulad ka at kauri ka, na na-meet mo na si Jesus. Kailangan lang makilala mo siya. Aloneness, talk about being alone. Can you imagine Jesus being born under very questionable circumstances when Mary got pregnant, even before really formally getting married? At siyempre marunong magkwenta yung mga kapitbahay. Tapos ipinanganak siya nang wala pa sa 9 na buwan. Feel that way. Meron ba dito gano'n ang feeling na parang ang pagkakapanganak sa inyo ay parang tinatanong mga kapitbahay, sino kaya ang ama ng bata? Yung mga gano'n. Si Jesus may gano'n. Yung sobra siyang may communication sa Father, tapos yung iba wala, nag-iisa rin siya doon. Kaya madalas nagdadasal siya mag-isa. Ipinako siya sa krus, mag-isa. Alam ni Jesus kung paano mag-isa. Kahit nga sarili niyang pamilya, hindi naniniwala sa kanya agad. Mga nanay niya, mga kapatid niya, kukolektahin siya para ipigilan sa kanyang ministry dahil hindi sila naniniwala. Mga disciples niya, iniwan siya lahat nung siya ay dinadakip. Talk about aloneness. Hindi kayo nag-iisa kasi nauna na dyan si Jesus. Hebrews 4:15, Jesus our high priest is able to understand our weaknesses. Kasi masama ang depiction ng religion kuminsan, pati kay Jesus parang laging galit. Laging handang magparusa. Samantalang lagi siyang handang umunawa, magpatawad, maglinis at magbigay ng kapatawaran, magbigay ng pagpapalakas. Dapat lang natin talaga siyang kilalanin as the Gospels present Him. When Jesus lived on earth, He was tempted in every way, sabi ng Hebrews. He was tempted in the same ways we are tempted, but He never sinned. In other words, napagtagumpayan niya. Hindi siya bumigay. Pero alam niyang dumanas ng lahat ng uri ng temptation. Hindi lang temptation to do wrong, but temptation to feel bad about oneself. Temptation na magdrama, temptation to think lowly
of oneself. Isaiah 53, 4-7. The fact is, it was our suffering He took on Himself. He bore our pain. He was crushed because of our guilt. This was the prophecy of the ancients about their Messiah, and this Messiah was connected by Matthew to Jesus. He said, si Jesus ang tinutukoy dyan. Nagkaroon ng thermodynamics. Yung mga kasalanan natin, siya nagbayad. Yung mga sakit natin, siya ang nagdala. So yung kanyang kalakasan, pupunta sa atin. Yung kanyang kabanalan, pupunta sa atin. He took the punishment we deserved, and this brought us peace. We are healed because of His pain. That's why I was belaboring to explain the transfer of heat, the transfer of liquid, because that's what happened in the cross. Na lahat ng ating hirap ay dinala niya. Lahat ng ating pag-iisa ay dinala niya. Lahat ng ating mga dinaramdam, pagkukulang, karumihan, lahat ng parusang dapat mapunta sa atin ay inako niya. Kaya wala ka ng karapatan magdrama. Intindihin mo lang yung katotohanan na binayaran na ni Jesus ang lahat ng kasalanan mo. Na ang lahat ng pag-ibig na pwede ibigay sa iyo ng Diyos ay ibinibigay niya hanggang ngayon. Na hindi kanya iniiwan talaga. Imagination mo lang yun. Kaya dapat nating ma-enjoy yung spiritual fellowship with Jesus apart from physical and social fellowship with fellow humans. But how can we do that? Because we too are spirit. We were born in spirit when we accepted the Lord. Nung nanalig tayo kay Jesus, tinamnan tayo ng Espiritu na pwede na makipag-ugnayan with God through the Spirit, although we can now still communicate and socialize with humans through human ways. Pero meron pa tayong ibang channels of fellowship, and that is the spiritual channel na madalas hindi natin binubuksan, kinakalawang o mahina ang signal. Iba low bat kasi kulang sa practice. Yung mapag-isa ka kasama si Jesus. Gaano karami sa oras natin sa maghapon ang si Jesus lang kasama. When we meditate, we just sit there doing nothing and let the Lord speak to us. Walang agenda, walang lesson plan, just let the Lord take over. Kulang na kulang tayo doon. Kaya hindi natin na-develop yung spiritual fellowship with God. Naakala natin, pag nalagot ang fellowship natin with humans, ay nag-iisa na talaga tayo. We forget that we are not just human, but we are also spirit, because the Spirit of God lives in us. I-develop natin yung ating spirituality. Yun ang mahalaga. At yun ang binibigay ni Lord, balance. Jesus is a balancer. And Jesus makes a fellowship of believers so people won't have to be friendless. Nag-iisa kang ganito ang ugali. Nag-iisa kang ganun ang kasalanan. Nag-iisa kang ganito ang kahinaan. Nag-iisa kang ganun ang kalakasan. But when you join the church, and really join the church, not just attend programs, hindi ka lang nakikihalubilo, kundi kayo nakikisangkot, nakikiisa sa mga kapatiran, malalaman mo, marami palang tulad mo. Are you one of us? Yung nakalagay sa damit mo na gano'n. Diba? Men in black rin ba? Nagkakakilala sila. Ikaw ba, anak ng Diyos? Marami kang makikilalang, pala, hindi pala ako nag-iisa. But people feel isolated, though they have church activities, because they don't really get immersed in the family life of the church. Kaya mahalaga yung sambahay natin, yung pamilya, kayo-kayo, tatanda kayo magkakasama, alam niyo mga pinagdaanan ng anak niya, yung anak mo alam niya, nangyayari sa inyo ang lahat ng nangyayari sa buhay ng mga normal na tao, humihina, lumalakas, kakapera, naghihirap, magkakasama kayo. And then you will know that God accompanies you, not directly in spirit, but through other believers that are inhabited by the Spirit of God. Na ang pakikipagniig sa iyo ng Diyos ay hindi diretsahan lagi, kasi sa eternity pa yon, dun sa end of time na ito, na pag nagbigin yung new time, dun yun mangyayari. Pero ngayon, nakikipagniig pa rin sa iyo ang Diyos through the brothers and the sisters. Tinutulungan ka ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng mga kapatid. At ikaw naman ay inilalagay ng Diyos sa work. God puts you at work by making you help the other brothers and sisters. So, nagkakaroon ka ng mga kaibigan, kapalagayang loob. Those who join with Jesus joins with everyone else who joins with Jesus. And this is what the church is all about. Lahat ng
nakikipagkapatid kay Jesus na nagiging anak ng Ama sa Langit, kapatid nyo rin ang ibang kapatid ni Jesus. Therefore, ang buong kapatiran na pare-parehong naniniwala kay Jesus ay magkakapatid. Dapat ganun ang trato mo. Dapat ganun ang samahan in the sambahay. Yung mga maliliit na mga fellowships, para mayroon talagang pagtitinginan. It is in the family of God where people find other people who, like them, had been isolated and alone. Physically, may sakit kumisan o super lakas, may ganito at may ganyan, iba-ibang dahilan. Be part of the family of God through Jesus. Don't just attend programs. Napagkamalan kasi ng iba yung 1 hour or 2 hour attendance in a church gathering, yun na yun church. Part ng church yun, pero hindi ng lahat-lahat. Kasi dapat merong time and space where you share lives para yung gifts ng Lord sa iba mapunta sa iyo at yung gifts sa iyo mapunta rin sa iba. John 1:12-14. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become what? Children of God. In other words, pag nanalig ka kay Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. O ano ngayon ang relasyon mo sa ibang nananalig din? Hindi kapatid mo sila. Kasi pare-pareho kayo anak ng Diyos. Children born not out of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. In other words, hindi biological children ito. These are spiritual children of God. Therefore, ang pagkakapatiran, hindi biological, spiritual. Brotherhood, sisterhood, familyhood. Puwera si Robin Hood. So, importante yan. So, this is the church. And there is a church. There is a spiritual community. And in other areas, where 2 or 3 are gathered in His name, the Lord is there too. Kaya marami tayong mga OFW sa mga kapatiran na kami, ang konti-konti po namin dito sa isang maliit na village sa Norway. Diba? Konting talon ko na lang po, nasa ulap na ako. Pero, gather 2 or 3 para may church. Para mayroong fellowship. At kung talaga nag-iisa ka ng physically, hindi pa rin, kasi kasama mo pa rin si Jesus. Dapat walang feeling of aloneness. Huwag nating always i-associate with human company yung fellowship. Because especially now, you can be together in spirit, though apart physically. And the Word became flesh, sabi ng John, and made His dwelling among us. So si Jesus ay nakahilubilo bilang flesh, at nung siya'y umalis na, sabi niya, I'm going to send the Holy Spirit to you. You will never be alone. So now, kasama pa rin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Jesus lives in the fellowship among believers. Gusto mong harapin ng Diyos, huwag ka na magpunta sa malalayong bayan para ka mag-pilgrimage. Huwag ka na pupunta kung saan lugar. Maki-join ka sa fellowship kasi makikita mo ang mukha ng Diyos sa bawat isa. Practice, tingnan nyo nga mga katabi nyo dyan. Diyos ba nakikita? Dapat, di ba? So dapat pinapakita natin sa kapatiran natin yung anyo ng Diyos sa atin kasi may natitira pa rin anyo dyan si Taning. Tigin uli. O, di ba? Pwedeng mangibabaw yun at any moment eh. Kaya meron tayong pananagutan sa isa't isa to represent God. Kung ganun, may natitira pa sa akin dito kamo ng aking old self eh. Siyempre, hindi naman yung tumalsik na ganun bigla-bigla. Pero hanggat maaari, pinaiiral natin yung Espiritu ng Diyos ang mangibabaw sa ating buhay, sa ating mga pakikitungo sa kapwa. At pag nangyayari yon, hindi nahahanapin ng Diyos kung saan sa malalayong lugar para lang mag-pilgrimage sa inuuto ng mga travel agency. Because God lives in you. Jesus lives in the fellowship among believers. The lesson is, be and stay in the fellowship. Biro nyo, ang dami-dami mga kapatiran, ang daming gifts ibinigay sa bawat isa dyan. Kung kayo ay nakikipagmabutihan, nakikipag-isa, lahat ng gifts sa kanila, pakikinabangan nyo. May ang galing kumanta, kakantahan lang niya tayo, daig ba natin na nag-Bible study? Meron ang galing magturo, pag nagturo yun, para kang dinala sa langit. Meron din nagdadala sa impyerno, ha? Kaya, iniingatan natin ang pinagkakagawa natin sa buhay. Pero, yun ang benefit. At ikaw naman, kapatid, anong binigay sa'yo ng Diyos na pwede mo ibigay sa kapatiran? Of course. Do your part, you get your share. Osmosis, thermodynamics,
pagbabalance ng lahat ng bagay. So welcome and keep and allow others to enter and stay in the fellowship. Naiba eh. Pagdaan ng panahon, yung temple naging very exclusive. Hindi pwedeng pumasok ang Gentile hanggang tarangkahan ka lang. Hindi pwedeng pumasok dito ang mga babae, lalaki lang. At kahit lalaki, hindi ka pwedeng pumasok dito kasi this is the most holy place. At kung hindi ikaw ang high priest, hindi ka pwedeng pumasok sa loob-looban because yun lang dapat high priest ang nakakapasok doon. Naging exclusive ang religion, maraming puwera, maraming layers na hanggang doon ka lang. Kaya nung araw, nung kakatapos pa lang ng Second World War, mayroong kasabihan na hanggang pier ka lang. Kasi mayroong mga babaeng Pilipinong na-inlove sa mga sundalong Amerikano. Anak, nagdadalang tao ka. Anong pangalan ng boyfriend mo? Sino ang ama niyan? Inang, ang alam ko lang po yung pangalan niya ay Joe. Noon naman po sumakay sa barko, kakaway-kaway ako. Tapos hindi na po sumulat. Yun ang hanggang pier ka lang na tinatawag nila. Naging ganun ang religion. Hanggang diyan ka lang. Hindi ka na pwede, hindi ka na pwede. Kaya ang ginawa ni Jesus, ng Ama, through Jesus, nung namatay siya sa krus, yung kurtina na naghihiwalay sa most holy place, yung Holy of Holies, doon sa mas ordinaryong part ng temple, yung lugar na high priest lang nakakapasok once a year, napilas ang kurtinang ito mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala ng kurti-kurtina, wala ng harang-harang, lahat kayo lumapit sa Diyos. Kasi ang relihiyon, imbes magdala ng tao sa Diyos, pinagbabawalan yung mga tao, naging exclusive. Hindi ka pwede sumimba kung ito suot mo, kung ganyan ka. Ngayon, kung nakikilugar ka lang, syempre may mga policies, sumunod ka. Pero kung sarili mong lugar, di dapat walang masyadong ganyang policies. Pero ang importante, ginawa ng Diyos ang langit na naaabot through Jesus. Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. All ang invitation, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So all yan. Pastor, tatanggapin po ba natin yung mga ganito ang gayak? Ano ba sabi ni Jesus, di ba all? Pastor, tatanggapin po ba natin yung ganito ang buhay? Yung ganito ang kanilang moral life? Tatanggapin po ba natin sumama sa atin at maglingkod yung mga ganito ang mga pamumuhay? Hindi ba sabi ni Lord, come to me, all of you. Tired ba kayo sa buhay? Tired kayo sa kasalanan? Tired ba kayo sa pang-uusig? Tired ba kayo sa lahat? Yes, come. Si Jesus yun. Pero hindi ganoon ang religion. Sasabihin pa ba, bakit kinokondone nyo dito yung ganyan? Ba't pinapayagan nyo yung ganyan dito? Sabi nga ni Jesus, i-welcome mo, ano ka ba? Para magpalakasan, mag-aralan, magdasalan para sa isa't isa, magtulungan. And when all human efforts fail to transform a person according to the standards of men and women, then i-apply mo yung law ni Lord. Sabi niya, all those who come to me, I will never cast out. John 6:37. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Tapos ang religion nagda-drive away. That's why Jesus to be reintroduced into Christianity. Kasi ang dami-dami ng sumingit na ibang katuruan, hindi na maka-Jesus. Make and let the fellowship be welcoming, accepting, inclusive, and restful. Magiging restful lang yan kung titigil ang mga tao magbatuhan, mag-usigan, maghusgahan. Kailangan restful. Because Jesus lives in the church, in the fellowship, and also in the believer personally. So si Jesus nandun sa 2 or 3, nandun sa gathering, pero nandun din siya sa individual. Galatians 2:20 says it very clearly, Christ lives in me. And very clearly sinabi, God does not live in temples made by humans, but He lives in the hearts of believers. Tapos yung iba nagpipilit pa rin, temple. Yung gumuho na temple, sinira na, gusto pa nilang buuin muli. Bakit bubuuin muli ang temple sa Jerusalem? Mag-aalay ka uli ng mga baka? Mag-aalay ka uli ng mga kambing? Iniaalay na nga si Jesus as one supreme sacrifice. Bakit inuuto pa tayo na dapat tayong magbuo na naman ng ganun batong temple? Di, pumailalim na naman tayo sa mga Pharisees. Sumailalim na naman tayo sa mga religious leaders na pinalaya na nga tayo ni Jesus sa ganon. We are now the temple
of the living God. 1 Corinthians 6:17, whoever is united with the Lord is one with him in spirit. So let Jesus live in you in glory and majesty, and let and make the thought of Jesus inhabit your mind. How does God live in you? When the thought of Jesus inhabits your mind. Na ang isip niya, gano'n ang isip mo. Yung values niya, yun ang values mo. Then, Jesus lives in you. Colossians 3:16, let the teaching of Christ live inside you richly. Dibdibin ang katuruan ni Jesus, ipamuhay, practicein, muscle memory, magiging second nature mo to be like Jesus. Galatians 2:20, so I am not the one living now, it is Christ living in me. I still live in the body, yes, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave himself to save me. So if Jesus lives in us and we are aware of it and we practice it, we will not feel alone. Sometimes you will be tempted to feel alone, pero maaalala mo lang hindi ka alone, makaka-recover ka agad. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. So dumadaan man yung time na nalilito ka, nagdadalawang loob ka, sandali lang yun. Huwag mong hayaang mamugad sa ulo mo na parang ibong doon na tumira. 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. So there are two truths here. One, your body is a temple of the Holy Spirit. You don't have to go to a faraway land to go to the temple. But if you like to do it touristically, just educationally, culturally, why not? Pero hindi ka pumupunta sa temple lang, Diyos. Kasi ikaw na nga yung temple eh. And another truth is that you honor God with your bodies. Now, this doesn't mean legalistic religiosity, na pagka nag-fail ka na naman sa legality of religion, hindi mo na naman ino-honor ang God. It only means that you surrender your body, which is really represented by your brain, by your thought. You surrender it to God. Honor God with your thoughts. And those thoughts will translate into actions of your body, positions, locations of your body, so you can honor God with your body, but you begin by honoring God with your thought. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay wala sa mga ulap. Ang tunay na paghahari ng Diyos is between your two ears. When God is king of your mind, when the thoughts of God is the thought of your own mind, then God rules your mind, which rules your whole body and existence, then you are the kingdom of God. Your mind, your thought, your lifestyle becomes an extension of that kingdom. Kaya sabi ni Jesus, hanap yan ang hanap ng kingdom of God. Wala doon, wala dito. Sabi ganon, the kingdom of God is within you. Nasa sa inyo yan. Nasa inyong pag-iisip. Pag pinaghaharian ng Diyos ang inyong isip, nasa kingdom of God kayo, tahimik kayo, payapa kayo. Pero pag ibinigay nyo sa iba ang kontrol ng inyong isip, ibinigay nyo kay Satan, ibinigay nyo sa magugulong mga tao, Satan rules in your mind para ka nasa hell. So mahalaga to be wary of how we think. Sabi ng Panginoon sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. I will make the companion he needs, one just right for him. So we want companionship, we like friends, we like partners in business, partners at work, and if you will have a romantic partner, so much the better if it's for you. But be companionable with the one just right for you. Yung iba may partner na wala pa. Para ang takal-takal mong hinuli sa dagat, nung nahuli mo, lumabas na naman. Kasi hindi maganda yung partnership. So be right for that one, and be right for them who are right for you. In other words, sabi sa Amos 3:3-4, do two walk together unless they have agreed to do so? You want a partner in life, you want partners in the various areas of your life. To have a companion, a friend, and a partner, agree. Dapat marunong ka mag-agree. Sabi, do two walk together unless they agree? And also, be agreeable. Either you do the agreeing, or people agree with you because you're agreeable. Hindi ka disagreeable all the time.
Kasi when you are always disagreeable, people will stop being one with you. Kasi irritant yun, stress yun, problema yun. Sinimulan natin ang pag-iisip tungkol sa bakit maraming malungkot, bakit maraming feeling alone. At pinag-aralan natin na yes, meron tayong kasama, tao. Meron namang tao o wala, may kasama tayo, ang Diyos through Jesus. So walang dapat talagang nananatiling nag-iisip na nag-iisa siya. But if you like to talk about human companionship, agree or be agreeable. So that you will have and you will keep your companion. At ang atin namang fellowship with God, agree with God, and also be agreeable with your lifestyle so that that fellowship will always be strong and powerful. Isa lang ang magiging dahilan para tayo malayo sa tao at sa Diyos. Yung sobra tayong makasarili, hindi tayo mabait sa kanila, at sinisira natin yung relasyon natin. So it's really up to us. Pag-isipan. Sino mga tao ang kaibigan nyo na nawala pa? Member na ng family, lumayas pa, o kayo yung umalis? Bakit nangyayari ang mga yon? Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, dapat ang tao may kasama. Gusto kong may kasama siya. And it's not always a romantic partner. It's not always a conjugal partnership. But all kinds of human relations. Because we were created by God to want each other, to need each other, and to want to help one another. And if you pervert that, unless you get into that kind of thinking, marami talagang mga loneliness